Praise. Okay. Pasensya na po dahil talagang hindi na po ako sanay gumamit ng microphone dahil hindi ko na po makontrol yung aking galaw. So, baka mahilo lang kayo sa magsunod sa microphone. Kaya it's better na ganito na lamang po. Amen. Una po ay sa isang banda ako po ay medyo nalulungkot dahil sinabi po na meron tayong bisita. Ako po hindi ko na po ituturing na bisita ang church na to. Dahil ako po hindi rito na. Kalahati po ng aking buhay narito na. Narito na po si Ella. So, hindi na po ako bisita. Amen. Praise God. Praise God. Okay. Demonyo talaga, demonyo. Panggulo. Okay. Bago ko po ibigay ang mensahe ng Diyos, nais ko lang pong ipagpasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga panahon pong ito na po ang aking ikalawang dekada na ako po ay na diagnose na ako po ay merong coronary heart disease. And that time, scheduled na po ako dapat. Dalawang doktor na po nagsabing I have to undergo bypass. Kaya lang, hindi po dahil malakas ang faith ko, pero dahil wala kaming pera. So by faith, hindi ako magpapa-opera. So lumipas po yung another decade, doon na po ako na bypass. Right after ng aking 4-time stroke. So after po ng ika-4 na stroke, may bonus na heart bypass po ako. At those moments ay hindi po naging madali. Lahat po ng naging struggles, lahat po ng mga na-undergo po namin mga trials ay tunay pong hindi po naging madali. I really have to isolate myself dahil talaga pong very depressing yung pong naging kalagayan ko after those moments of trial sa buhay ko. But praise be to God, buhay pa po ako. Amen. Hindi po dahil masama akong damo, kundi dahil may plano po ang Diyos sa buhay ko. Sabi po nung cardio ko, I only have 10 years to live. Pero parang ang feeling ko, nagsisimula pa lamang po ako ng aking buhay. Dahil meron pong magandang bagay na ginagawa ang Diyos sa aking buhay. So, yung aking pong naging experience, how the Lord sustained me, how the Lord preserved me, enabled me to persevere, magpatuloy, regardless ng naging hirap ng buhay. Hindi po naging madali ang may sakit, hindi po madali ang maging PWD, pero salamat sa insight ng Diyos, I am a person with determination. Amen? Ano man po kalagayan, ano man po problema, may pera o wala, may ngipin o wala, pero wala na po akong ngipin, puro false teeth na yun, tuloy pa rin po sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? At yung pong naging karanasan po yun, ay nais ko pong i-relate sa message po ngayong umaga. Parang nakakastorbo po yata itong sabi kasi ni Vivit pong naka-Amerikana wala kay love gift. Joke. Okay. So, ibig sabihin, yung aking pong naging karanasan, naging journey, ay i-relate ko po sa message ngayong pong umaga. In continuation, doon po sa series ng ating mabuti at gwapong pastor, na talagang hinahangaan ko pong mabuti. I've learned a lot from his life mula po siya po nung kami po yung nagkita even up to this time. So, parang hindi ko po yata alam paano patakbuhin to. Ayun. Ang topic ko po ngayong umaga ay Paul's enduring testimonies. What enabled me to continue, to persevere, was God's sustaining
grace. Kung paano po ako na-sustain ng Diyos, I believe it has something to do with Paul's enduring testimonies. Kung titignan nyo nga po, na naging topic po natin last week, ay sa preliminaries, nais ko muna pong i-define yung pong title ko. The word enduring is the capacity to focus on track on a given assignment. Actually, hindi ko po alam bakit typographical error po na wala po yung with lingering effect. No? Yung enduring, hindi lang siya nakakatagal ka, kundi yung nagagawa mo, you're still in focus and on track. At pagtatapos mo yung ginagawa mo, meron siyang tinatawag na lingering effect. Sino po dito kumakain ng donut? Sarap, ano? Pag kumain ka ng donut, kahit tapos ka ng kumain, pag dumidigay ka, parang nandun pa yung donut sa'yo. No? Nandun yung pag amoy niya, yung digay mo, parang donut na donut pa rin. So, meron siyang tinatawag na lingering, nagpapatuloy na epekto sa buhay mo. And the word testimonies are personal, possessed experience that enable you to keep going regardless of what. Tuloy ka pa rin kahit anong mangyari. Sabi nga, harangan man ng sibat, tuloy ka pa rin. As the saying goes, when the going gets tough, the tough gets going. Hahamakin lahat. Pag ang pag-ibig pumasok sa puso ni Numan, hahamakin lahat. Masunod, masilayang ka lamang. So, meron pong pagpapatuloy. Meron kang patutuo na magtutulak sa'yo na magpatuloy. As mentioned last week po ni Pastor Vic, ay sinabi po niya ron na yung mga dadanasin ni Timothy na mga mangyayari sa kanyang pagpapatuloy ng kanyang ministry. Naroon po yung mga lovers of pleasures more than lovers of God. Naroon na po yung lalabas ang mga sexual immoralities. Lalabas po yung mga false teachers and false teachings. Sinabi po ni Paul kay Timothy, Timothy, this is what will happen on the last days, on your time. Dahil alam po natin na at this time ay malapit na po siyang mamatay or patayin. So, hinihahabilin na po niya kay Timothy yung mga kanyang naranasan at mga mangyayari at tinuruan niya si Timothy kung paano mag-endure. Hindi po sapat na alam mong may mga false teachers. Hindi po sapat na alam mong may trials, persecutions, and testings ang buhay Kristiyano. It is not enough to be informed na alam mong merong mga pagsubok. It is how you endure that matters. Kung paano ka makakapagpatuloy despite of those testings, trials, and temptation. Sabi nga, meron lamang pong 4 na T meron ng Kristiyano. Trials, testings, tribulations, and testimonies. Salamat po. Meron akong maliit na Holy Spirit sa likod. Okay. So, yun po. Meron tayo. Despite of everything, Paul taught Timothy how to endure. At yan din po ang kanyang ituturo sa bawat isa po sa atin. At kung babalikan po natin yung iba po niyang mga teachings o mga writings, ay naroon po makikita po natin na minention niya yung testings, mga trying, testings, and tiring moments as he fulfilled his calling. Alam po, ang mga pagsubok, hindi lamang po, yung mga naranasan natin, hindi lamang po testings, yung mga pagsubok natin, hindi lamang yan ang mga trials, kundi yung mga dinadaan po na nakakapagod din, ano? Nakakapagod din lagi ka na-persecute. Nakakapagod din lagi kang nami-misjudge, nami-misinterpret. Nakakapagod din
humarap sa mga trials in life. May mga times, masasabi natin, Lord, gusto ko nang bumigay. Lord, come back quickly. Hindi dahil sa gusto mo na siyang bumalik, but rather, pagod ka na kasi sa mga pagsubok ng buhay. Lalo na po sa ating panahon ngayon. Mahirap ang buhay, nakakapagod. Siguro po sa mga may anak pa lang, ang hirap mag-alaga ng anak, ang hirap mag-alaga ng apo. Nakakangawit. Buti na lang po ako, hindi na po nakakabuhat na nakatayo, kaya kailangan po lagi ako nakaupo. Pero hindi po biro mag-alaga ng apo. Nakakapagod. Life is tiring. But by the grace of God, tayo po'y makakapagpatuloy. So the question the Bible will answer to us today is, what are the contributing factors that we need to possess to be effective in ministry? Yun lang naman po yung mahalaga eh. Regardless of what ministry, meron ka worship, follow-up, visitation, discipleship, evangelism, whatever ministry you have, ang mahalaga, effective ka ba? Or, musicians ka ba? Are you an effective musician? Are you an effective discipler? Are you an effective evangelist? So, it is not gaano karami ang ating ministry na hinahawakan, but rather, gaano tayo ka-effective. So, yan po yung sasagutin ng pag-aaral po natin ngayon pong gabi. Ngayon pong araw. Umaga pa lang pala. May ba? Hindi, yun na lang po. Babasahin ko na lang po. Sa 2 Timothy 4:6-8, sabi ron, For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day, not only to me, but also to all who have loved His appearing. So yung mga talatang ito po yung mga huling salita ni Apostle Paul kay Timothy. So last week, kasi sinabi po ni Pastor Vic, ay kung mga malapit na siyang mamatay. Dito po sa verse 6, talaga sinabi na niya, I am ready. Handa na ako to be poured out. Kasi yung po yung mga terminology during those time na pagka yung iaalay ka na o mamamatay ka na, usually yung kalang term na ginagamit, I am already being poured out. Binubuhos na yung wine as an offering sa kanyang pag-alis. So makita po natin on these verses, I would like you to see some of the things na enabled Paul na gusto niyang ituro kay Timothy at ituro sa mga millennial Christians paano tayo maging effective sa ministry. Pasensya na po, medyo hinihingal po. Sabi po ron, Paul as a person, makikita po natin, who is about to end his ministry. Malapit na siyang mamatay. Was able to look back without regrets, remorse. No, hindi siya, as he reflect sa kanyang nakaraan, makikita po sabi niya, sa kanyang buhay na malapit na pong magtapos, wala po siyang anumang pagsisisi o wala po siyang anumang regret. Many times sa buhay po ng mga tao, ang daming mga namamatay na, ang daming regrets. Sana ganito. Usually kasama po yun sa aking preaching sa mga funeral service, yung 4 hours ng funeral service. May remembering, pag na may patay, ang ginagawa mo na, nag-aalala ka na lang doon sa dating buhay. Meron kang regrets. Sana buhay ka pa. Sana ginawa ko to. Sana ganito. Sana puro sana. Then meron pong regrets, remembering. Meron pong remorse. No?
Dahil hindi mo nagawa, you have a feeling of guilt. Parang, or yung mga, halimbawa, may namatay na alam mong hindi magandang relationship nyo, meron kang remorse. Sana nakapag-reconcile muna tayo. And lastly, of course, alam po natin, kung Kristiyano, may reward. Pero kung hindi, bahala na bahala ng impyerno sa kanya. But there is nothing. Pero si Paul, nung siya po'y mamamatay na, sabi ron, as he look back, wala siyang remorse, wala siyang regrets, sapagkat, babasahin po natin, Paul was able to teach Timothy his life perspective. Ano ba kanyang naging pananaw sa buhay? Sa kanyang past, present, and future. Kung titignan niyo po yung mga verses, ano bang buhay ni Paul in the past? He had been, sabi doon sa verse, he had been faithful. Ano man po yung mga nangyari in the past, ano man po yung kanyang mga naging downfall at limitations and failures, yet he still remained faithful. Yun po yung kanyang past. Yung kanyang present, he was ready. Because he was faithful in the past, in the present condition, I am now ready. Sabi niya doon sa verse 7. Verse 6. Inuna ko po muna po yung verse 7. Handa na siyang humarap sa kanyang Creator. Handa niya nang harapin ang kanyang kamatayan without remorse, without regret. At sa kanyang future, he was anticipating a heavenly reward. Anyway, mamaya po ay i-discuss ko naman po yung mga verses na yan. So, tingnan po natin, ano po yung kanyang past, present, and future na pwede po nating matutunan as he had taught Timothy his principles. Una, ano ba yung mga motivating? Ano ba yung nag-motivate sa kanya? Ano ba yung kanyang inspirasyon para magpatuloy? Una, he had a public practice. Sabi niya, I have fought a good fight. Ako'y nakipaglaban. Hindi po naging mahirap din ang buhay ni Apostle Paul. Kung paano ko sabi ko nga po kanina, hindi po naging mahirap din ang aking naging journey as a former athlete, active person. Masabi ko rin pong for God's glory ay known pastor, no? Naging national speaker po sa isang speakers bureau. So somehow merong prestige. But after po ng mga naranasan ko, lahat pong yun ay gumuho for very one reason. The Lord was just humbling me. Masyado nang mayabang eh. And yun po yung isang assurance. Sabi ng Bible, siya na nagmamataas, ibababa. Pero siya na nasa baba, itataas. So, si Paul, meron siyang public practice. So, meron siyang testimony. Sabi niya doon, he had fought a good fight. At kung babalikan niyo po yung verses, meron pong 3 Greek word ng kanyang patutuo. Now, these are all past tense. Ibig sabihin, naranasan na niya, nagawa na niya. Sabi doon, he had fought. I had fought a good fight. I have finished my course. And then lastly, I had kept the faith. So these are all past tense. Hindi po siya magtuturo ng isang bagay na hindi pa naranasan. Kaya po natin mga Kristiyano, alam niyo po ba? It's so easy to counsel. But sometimes it's so productive or efficient pag yung kina-counsel mo ay naranasan mo. I could testify of God's miraculous hand because I am a fruit of His miracle. 4 stroke, 1 bypass, buhay pa po ako ngayon. And I could say God heals. Magkano po ang bayad sa bypass? Millions. And I thank the Lord, not a single penny was taken out from my pocket.
Nung umuwi po kami, nag-discharge na po kami, sinauli ko pa po yung mga letter of recommendations ng mga politicians dahil hindi ko nagamit because God had provided more than enough. Amen? Kasi, kaya ni Paul, kaya niyang magsabi kay Timothy, Timothy, ganito gawin mo. Timothy, maging malakas ka. Timothy, magpatuloy ka because he himself can testify of the goodness of God. Mahirap mag-counsel ng, ganyan talaga ang buhay may asawa. Pero kung si Venza magtuturo, asa ba si Beryl? Ayun. Parang ang hirap paniwalaan, no? Vince, paano masasabing ganyan talaga ang buhay may asawa? Single pa yan eh. Kung si Benjo, tama pa Benjo? Okay. Ang magsabi na, masaya ang buhay may asawa. Amen. Yun. Medyo parang kapanipaniwala. Kasi may asawa na eh. It's so difficult to give advices kung hindi mo pa naranasan. Otherwise, it will just be theoretical. Ibig sabihin, head knowledge lang. Wala kang experience. Pero si Paul, sinabi niya, I had fought. Nakipaglaban siya. I had finished. At sa kanyang pagkikipaglaban, tinapos niya. At sa kanyang pagkikipaglaban, hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya. And siya po'y ang kanyang tinuturo ay unprecedented, uncontested, because he experienced the matters. So, ganun din po tayo, Christians of today. Paul is saying, lumaban tayo. May testimonies, may testings, may trials, lumaban ka. Wala kang pera, huwag kang ma-discourage. May problema ka, lumaban ka. Finish the God-given course to you. Keep the faith you have in Christ. Huwag kang bibitaw. Sabi nga, when the going gets tough, the tough gets going. Hindi po madali maoperahan. Sana nga pero hindi ko naman pinapadalangin. Pero kung may mga taong nakaranas ma-bypass, maiintindihan nila ako eh. Imagine ka, even have the experience, siyempre, pasyente ka, kailangan ka saksakan ng dextrose, in one day, 40 beses po akong tinurukan ng needle para ikabit yung dextrose, hindi makabit-kabit. My wife's only resort, mag-complain na. Kasi hindi ko na kaya eh, wala nang tutusukan eh. Sa dami ng tusok. But I finished. I fought with life and death. I fought with my sickness. I fought with my trials. And hindi ko naman po masabing, mamamatay na ako. Handa naman po akong mamatay, as I always say. Hindi lang po ako nagmamadali. Ganun din po tayo. Be ready to die, but do not be in a hurry. Amen? Parang masyado ko'y tahimik. Choo! Medyo ibay ko na po yung aking tone of voice siguro. Okay. Tuloy lang. Huwag tayong bibitaw, huwag tayong tinatawag doon, huwag tayong susuko. The second motivating factor, he had a personal mandate from God. Sabi niya doon, I have finished the course. The word course, na meron po sa atin dito ng mga tapos ng, ang aking pong anak ay tapos ng education, may mga tapos ng accounting, may mga tapos ng engineering. Parang, kumbaga sa kwan, ang sarap ng pakiramdam nang may tinapos. Si Vivid, ayan, nakita ko si Vivid, tapos siya ng nursing, hindi nga lang na practice. No? Pero it's good it's a good feeling na meron kang tinapos. Dahil meron kang masasabi. O pag may humingi sa'yo ng tulong na magpaturo,
Meron kang authority magturo kasi alam mo yung ituturo mo. What if lumapit kayo kay Vessel? Vessel, turuan mo nga ako ng trigonometry. Walang alam yan eh. Pero magtupaturo ka sa tapos ng engineering, confidently tuturuan ka niya. The same thing with Paul. Ano ba yung mandate ni Paul? Ano ba yung course na tinapos ni Pablo? Sabi, kaya po ni Jesus, sabi ni Jesus Christ, my meat is to do the will of Him that sent me. Paul, or Jesus Christ, had a mandate to die on the cross for the salvation of mankind. Paul's mandate was to be an apostle to the Gentiles. No? Merong yung vision niya, yung kanyang mandato mula sa Diyos, ay nagtutulak sa kanya. Ano sabi? For without vision, the people perish. Kung wala kang tinatanaw na goal in life, kung wala kang mandato bilang Kristiyano, hindi ka magpapatuloy. You will just, ang hahanapin mo lang yung mga happy-going, outing, camping, kainan. Pero pag may mga persecutions na, may mga trials na, madali kang makakabitaw eh. Kasi wala kang mandatong pinanghahawakan mula sa Diyos. But Paul endured because he had a mandate from God. Pastor Vic, hindi ko po masasabing nang unawaan ko po ang inyong pastor. I still have a wife to be with. Hindi ko po masyadong maramdaman what does it feel to be alone. But ano yung bagay na nagpupush siya kanya to go forward? It's the mandate that he received from God. Ano ba ang mandato ng CBC? To preach the gospel and to make disciples of all nations. Yun ang mandato ng CBC Church. Amen? Yun ang mandato ng bawat Kristiyano, ng bawat member ng CBC Church. Meron tayong mandato. Hindi tayo social club. Hindi tayo fans club na fans tayo ni Pastor Jim. Tayo ay may pinanghahawakan mandato. And regardless of what, alam natin, meron tayong dapat matapos. There is a course that we need to finish. Malapit nang matapos. Jesus is coming very soon. Kung ano man po yung hirap ninyo sa mandatong pinanghahawakan ninyo, ilang beses kayong na-reject as you share the gospel, ilang beses kayo na-frustrate sa disciple ninyo, like me. Hindi po madali. One reason kaya po ko narito is because I was struggling from discouragement sa aking dinidisciple. Kumbaga hindi ko na kaya. Give up na po ako. But hindi ko po sinasabing mag-i-stop na ako. Step backward lang ako, pahinga, then balik uli sa labanan. Because when the going gets tough, mahirap pag-disciple ng matigas ang ulo. Mahirap magturo sa ayaw magpaturo. Mas magaling pa sa'yo. But you have to continue. Leave it to God. Trabaho ng Diyos na magbago. Ang trabaho ko, turuan paano magbago. Pero yung magbago, bahala na ang Diyos sa kanya. Okay? So, si Paul nagpatuloy dahil meron siyang mandato mula sa Panginoon. Then, thirdly, he had a promise. May pangako siyang pinanghahawakan. Sabi niya doon sa verse 8, now a crown is ready for me. May inihahandang korona ng katuwiran mula sa Diyos na siyang naghahanda sa akin. May pangako sa Kanya. Alam po, kung meron parang bata, pag pinangakuan mo ang bata,
Talaga magpupursige. Kaya sige, okay, vessel, behave, and then later on, we will go swimming or I will buy you like this. Talagang babait ang mga bata. Pero pag hindi mo naman tinupad, handa ka lang. Pero kay Lord, yung promise na pinanghawakan ni Paul is a sure promise from God. Naroon po yung corona nag-aantay sa kanya sa future. He has God promise. And lastly, he had the Lord's abiding presence. Sinama ko na lang po yung verse 18. Babasahin ko na lamang po. Verse 18. Dali lang po ha. Ito, verse 18. And the Lord will, verse 17, but the Lord stood with me and strengthened me so that the message might be preached fully through me, that all the Gentiles may hear. Also, I was delivered out of the mouth of lion. So, merong siyang abiding presence. Alam niyang kasama niya ang Diyos. If God be for you, who can be against you? I thank God, I give God all the glory. Ako po'y Jack of all trades, master of none. Wala po akong tinapos. Ako po'y graduate ng kangkungan. Nakatungtong naman po ako ng college, pero hindi po ako graduate. Sabi nga po, ang graduate po ako sa School of the Kangkong, yung kagungan. But I thank God, God gave me the privilege to minister to governors, congressmen. Sino sila? Mga high-end people, mga supposedly intelligent people, elites. But I thank the Lord because God was with me. At sabi ng Bible, if God be for you, who can be against you? Sinabi pa ng salita ng Diyos, for God has chosen the foolish things of this world so that He may confound the wise. Salamat, wala po akong decree na pwedeng pangawakan, pero meron akong Diyos na siyang omniscient. Naalaman lahat ng bagay. Hindi ko alam, pero alam ng aking Ama. Alam ng Diyos na nagsugo po sa akin. Paul had abiding presence from God. Kasama niya ang Diyos. Anong ikatatakot mo? Kung mag-mission ka, wala kang pera. Just a short testimony. During my early mission years, ang training po namin during our mission trips, one-way ticket. Ibig sabihin, from the main church, send out kami, one-way ticket. Pamasahin namin, papunta lang. Pagdating namin ng Nueva Vizcaya, wala na po kaming pamasahin pabalik. That is how we were trained by faith. Hindi ko na po i-encourage yung ganong style. Pero, doon po ako na-train. One-way ticket, wala kaming pang Hyatt Hotel, or pang Crimson, or pang, kahit man lang sa Bay, hindi ko ito pong matandaan yung hotel sa amin na tinulugan nyo, Pastor. Dream Wave. Akala ko Dream World yun. Sabi ko kay Pastor, yapang ko pa. Dream World po yan. Dream World yung pala. Dream Wave. Hindi pala Dream World. So, hindi po ako, wala po kaming ganoon pamasa pera. But we thank the Lord. We had survived. We had endured. I've been to Nueva Vizcaya. I've been to the Mountain Province. I've been to Cabanatuan City. Tagal-alam na po. Ibig sabihin tapos na. Okay, I will wrap up my message. So, yun po yung apat na bagay na meron si Paul. Yun yung nag-motivate sa kanya. Yun yung nagtulak sa kanya
para magpatuloy na siyang binabahagi niya sa atin. So by preposition, as I will close, una, let your life testimony be evidence. Sabi ng Matthew 5:16, let your light so shine, not that they may see you or glorify you, but rather that they may see the Lord and glorify your Father, which is in heaven. Hindi ka pag kumanta ka rito, uy, galing mo. Na hindi ko naman po sinasabing too spiritual. Hindi, si Lord ang kumakanta. Maling statement naman po. Totoo, ikaw ang kumakanta, but the Lord graced you with that angelic voice. It's a privilege to be blessed by God. So, all you have to do is just let your testimony be seen and heard. Huwag mong itago, huwag mong sarilinin. If God made something extraordinary sa life mo, share it. Let your testimony be manifested. Second, be steadfast wherewith you were called. The word steadfast means maging matatag ka. Huwag kang matitinag. Kung saan ka tinawag, doon ka lang. Huwag kang parang grasshopper na talo. Worship team, napunta sa discipleship, napunta sa youth, napunta sa children. Saan ka tinawag? You have a mandate from God. Bawat isa po sa atin have a special gift. I have the gift of speaking. Pag binigyan mo ako ng microphone, talagang kailangan mong patayin na yung microphone para mag-send na sa akin tapos na. Yung alam ko po ay 30 minutes lang yun. Kaya alam ko, pero pa ako sa mga 10 to 15 minutes allowance. Kaya madali ko lang po. But you have to be steadfast sa calling na meron ka sa Diyos. Kung ano yung gifting mo, huwag kang bibitaw. Kahit gano'ng kahirap, misinterpreted ka pa, but as long as you know, Diyos ang tumawag sa iyo. If God be for you, who can be against you? Thirdly, be faithful. Do not give up so others may hear the gospel and get saved through you. Kasi pag nag-give up ka at ayaw mo na, una, anong patotoo meron ka? Ay, ganyan ba ang Kristiyano? Urong-sulong. Ay, ganyan ba ang Diyos? Hindi tutulungan ng isang Kristiyano? So what will they see? What will they believe? But if you continue, you endure the pain, the sufferings, the trials, and the testings, the tribulations, masasabi na, napakabuti ng Diyos sa iyo. Hindi ka niya pinabayaan. That is one good testimony that you could let others see so that they may hear the gospel through your life. Hindi mo kailangan laging mag-quote ng mga verses sa scriptures. Let your light so shine before men. Your testimony counts. Your life experience counts more than the mga magagandang salita na nagbumula sa bibig. Magaling ka nga magsalita, wala ka namang patotoo. Magaling ka lang magsabi, pero hindi mo naman may papamuhay. What is it? It's all by hypocrisy. Your testimony matters a lot from God, for God, and for others. Ayun, okay. In conclusion, sabi po ng Acts 20:24, but none of these things move me, sabi ni Paul, nor do I count my life dear to myself so that I may finish the race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify of the gospel of the grace of God. Yun. Ayaw po natin masyadong yung pong nauuso ngayon ng mga selfie. Puro self, me, myself, and I. Sabi ni Paul, but none of these things move me, neither count I myself dear. I will abase so that God may be increased.
Hayaan po natin, hindi baling hamakin kanila basta sa pamamagitan ng yung humility, may tatas ang kabutihan ng Diyos. Kesa itatas mo ang sarili mo, hindi mo alam kaya mag-graduate of education. So what? Meron akong 10 diploma. So what? Kung wala ka namang patotoo na binago ng Diyos ang ugali mo, your diplomas will be nothing. Dahil ang tinitignan, kung ang mundo ang titingin sa'yo, your gate. Pero kung ang Diyos ang titingin sa atin, our good works are just filthy rags before God. And I'm sorry po kung hindi ko po kasi masyadong naintindihan yung mali po yung interpretasyon ko dun sa word na copyright. Siya yung message mo ni Pastor Vic last week, alam ko po may copyright yan, pero pagka-intindi ko, right to copy. Kaya ginaya ko lang po yung format. So, ganun din po yung aking pong, yan. Meron din po akong acrostic topic. Yung acrostic ng aking pong topic ay pet, alaga, inaalagaan. So, naroon po, makita po nyo, Paul's enduring testimonies. So, pet. Alagaan natin yung patuto mo. Dahil yung patuto mo ang magpapa-endure sa'yo. Dahil, sabi ko nga po, nobody can contest experience. Nobody can question your experience with God. Dahil karanasan mo yon. Okay? So, yung acrostic topic ay pet, alaga. And yung pong aking pong, hindi ko alam paano ko ipopronounce, alliterated points, meron pa akong 4-piece. Sinobrahan ko na po kasi baka pag ginamit ko 2-piece, baka iba yung maging maisip nyo sa ginawa ko na pong 4-piece. Yung pantawid pagkabuhayan ng pamilyang Pilipino. Yun po yung 4-piece. Pero ako din po meron 4-piece. Si Paul, unang-una meron siyang public practice. Ibig sabihin, yung kanyang mga ginagawa ay hindi lang pansarili. No? Hindi lang po siya, halimbawa, hindi lang siya kumakanta sa loob ng CR, kundi kumakanta rin siya sa labas to sing the song that glorifies God. Meron siyang public practice. Second, meron siyang personal mandate. Alam niya kung ano yung tawag niya sa Diyos. And nobody can say, hindi yan. Because the Lord will witness. Sabi nga, the Spirit of God will witness. Siya magpapatuto sa ating spirit that we are called by God. And also, meron siyang promise. May pangako siyang napangahawakan na magkakaroon siya ng crown of life. I-reward siya ng Diyos. And then lastly, yung presence ng Diyos, hindi siya iiwanan. Ano man po mangyari sa ating pong mga darating pa, gaano man po kasama, anyway, alam naman po natin, the world is not going to get better, it is going to get worse. Lalong pasama ng pasama ang mundo. Hindi mo na alam kung sino po yung totoo o hindi. Lahat na lang ngayon, puro peke. Fake passport, fake birth certificate, fake nationality. No? Talagang hindi na po uso yung mga plastic ngayon eh. Ang uso ngayon, orokan. Alam niyo po ang orokan? Yung ginagamit yung panginom. Parang puti sana kung plastic, alam mo kung mainit. Kasi plastic, iinit yan. Pero yung orokan, hindi mo alam kung mainit o hindi. Hindi mo agad malalaman. Hindi mo agad masisense kung mainit o malamig. So, mga tao ngayon, hindi mo malalaman eh. Kung yung susubukan mo ng mga problema mo, mapagkakatiwalaan mo o hindi. Yung bibili mo sa internet, kung yan ba'y totoo or scam. Dahil ako po 2 beses nang na-scam sa internet. But none of these things move me. Alam kong meron pa rin naman. May gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. So church, hold on.
hold on. Mas maginhawa ang buhay nyo kaysa sa naging buhay ko ngayon. Mas malaya kayo kaysa sa akin. Mas pwede kayong magpunta kahit saan kaysa sa akin. Hindi na po ako pwedeng basta mag-travel ng commute. Pero pag ako po'y sasakay ng jeep, ako po'y minsan naiiwanan. Kasi aandar na yung jeep, hindi pa ako nakakasakay sa bagal ko dahil ako nga po'y PWD. Pero I am a person of determination. I am determined. Sasakay pa rin ako. Inunahan ako sasakay ko sa ibang sasakyan. Kasi determinado akong magpunta kung saan ko gustong puntahan. If God calls you, if God commission you, if God would allow you to go in missions, to go in evangelism, grab it. Grab while the opportunity can be grabbed. You cannot cross the river twice. Pag lumipas na yung opportunity, hindi ka siguradong pwede mong pangbalikan. So, hanggat may pagkakataon, gawin na po natin. Anyway, kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama ng viewport. Kasama ng viewport ang Panginoon. Na hindi tayo iiwanan. I shall be with you even to the ends of time. Because God you will not only persevere, but you are preserved by God. At yan po tinuturo ko sa Lemery. Ako po ngayon ay nagtuturo ng tulip. I change the word of perseverance to preserve. Hindi ka man lang magpapatuloy, kundi iingatan ka ng Diyos. Praise God. To God be the glory. God bless you, saints. It's a privilege to be back here again and again. Lord willing, ulitin ko lang po yung sinabi ko kanina, handa po akong mamatay. Hindi lang po ako nagmamadali. Kaya kung may invite pa ako dito next year o next month, Lord willing, babalik po ako. Amen. God bless you, saints, and good day. Invite ko po ang bawat isa na tumayo at awit po tayo sa ating Panginoon. Tunay nga na hanggat tayo ay nabubuhay, patuloy natin siyang paglingkuran. Dumagsaman ang mga pagsubok, patuloy tayong magpapatuloy sa Kanya. Amen po ba? Kaya awitan po natin ang ating Panginoon. Sabihin nga po natin, Panginoon, minamahal ka namin sa aming mga buhay.